Hi everyone! I'm Mika, your newscaster turned realtor at kasama natin ngayon si Mr. Brian Castillo. Isa siyang TV reporter at investor natin sa condominium. Good afternoon, Mr. Brian. Natawa ka. Ulit natawa eh. Pro lang. Ano po yung mga naging deciding factor nyo? Ba't kayo nag-invest sa condominium property? Siguro first off, we live in a fast-paced world and alam natin na siguro part of my job rin, I live in a city and it's difficult kapag, you don't have your own place sa city kasi ang bilis ng mga nangyayari sa city and yung city life hindi siya madali. Mas maganda yung outlook mo is forward-looking. So you think in a long term and not just a short term kasi pwedeng right now you are good but how about in the long run? Yung rent it also tumataas din yan. But if you have that property, meron kang yung sense of stability na you know na whatever happens, meron akong place that I could call my own. Kahit pa paano calmness din kasi alam mong you have that one place na you could call a home. Investing is easy to spell but hard to do. And it's quite risky. Talagang risk siya eh. But success and having that sense of stability cannot be achieved by staying in your comfort zone. Kailangan you have to take a risk and yung investment kasi siguro for many people it could be difficult at first. It could be a burden, it could be something na parang nakakatakot gawin but in the long run, di ba? Kapag nandun ka na, pag natapos mo na and kapag talagang napasayo na yung property, yung pagod, yung money, yung all the stresses that you've been through para lang ma-secure yun, wala na yun eh kasi meron ka ng something na sa'yo, hindi sa kanya, hindi sa kanino naman pero sa'yo. Alam nyo sa mga millennials, minsan yung YOLO, yung you only live once, maganda yun pero dapat yung YOLO maging somewhere na yung live doon is about lang live na not in a sense na you enjoy every moment but live in a sense na you have that security sa sarili mo and nakakatakot, oo, parang mahirap, challenging syempre kasi alam mo naman ang mga millennials, ang youth parang ang daming iniisip but at the end of the day jump, just risk and mahirap sa simula pero everything will be fine. Sa first year mo na paghuhulog sa condominium, sa condo mo, masasabi mo ba na worth it? Or sabi mo nga parang at peace ka, so ngayon, ano bang feeling ng naghuhulog sa condominium? Meron kang lifestyle na nakasanayan without that yung iniisip mong condo. But then, everything changes, mas naging smart ka, mas in terms of prioritization, mas naging maayos ka kasi alam mo dapat kung saan ka nakafocus eh. Then siguro, ako kasi toy collector ako eh. So talagang I buy toys every now and then syempre. Investment din yun. Yes, DC, DC lang tayo. Tayo kumain sa mga iba. Parang every now and then naiisip ko yung investment. So, for example, pag nag-salary na ako, nasa isip ko siya parang at first parang nakakalimutan ko but then eventually you grow na parang nagsisave ka na kaagad na ito para sa investment to. Parang regardless kung ano mangyari, dun lang yan. Hindi na yung magagalaw. So, mahirap at first pero you will come to grow as a better person, someone na mas financial literate kasi yung priorities mo, you set it straight and siguro nawawala na yung mga unnecessary kasi nga alam mo nang unnecessary yan but kasi may focus ka na, may property ka na and you become a better person din kasi you know where you should spend and where you should not spend and at least kung meron ka man gusto, hindi man nasa-sacrifice yung mga gusto mo eh. Like ako, may mga toys pa rin. Pero, di ba, mas meron ka, nababalanse mo na eh. And in this uncertain times na nagtataasan yung mga prices ng goods, di ba? And kung ano na yung nagmamahalan, may mga confidential pa. So wala naman tayong confidential funds pero we have that confidence para magkaroon ng mas maayos na finances, di ba? Yun lang muna at maraming salamat Mr. Brian.